Gusto mo bang magtagumpay sa buhay? Gusto mo bang maabot ang iyong mga pangarap? Marahil, marami na sa atin ang sumubok ng iba't ibang paraan, nagbasa ng maraming libro o nakinig sa payo ng mga matagumpay na tao. Pero madalas, may kulang pa rin. Ang tanong, saan nga ba tayo dapat magsimula? Ang sagot ay simple. Simulan sa tamang puso. Isipin mo na lang ang isang estudyante. Gabi-gabi, puyat sa pag-aaral. Araw-araw pagod sa dami ng gawain. Maraming beses na niyang gustong sumuko. Tila ba walang katapusan ang mga pagsubok? Nakakaramdam ka rin ba ng ganito? Na kahit anong pagsisikap mo, parang ang layo pa rin ng tagumpay? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Pero ang estudyanteng ito, may isang sikreto. Bago siya magsimula sa kanyang maghapon, bago niya buksan ang kanyang mga libro, at bago niya harapin ang mga hamon, may isa siyang ginagawa. Dumudulog siya sa panalangin, humihingi siya ng lakas, ng gabay at ng tamang direksyon. Dito nagsisimula ang lahat. Ang disiplina ay hindi parusa. Marami sa atin ang tingin sa disiplina ay isang mabigat na pasanin. Ang paggising ng maaga, ang pag-iwas sa mga tukso, ang pagpapatuloy kahit pagod na. Pero ang totoo, ang disiplina ay hindi parusa. Ito'y daan tungo sa tagumpay. Ito ang tulay na nagdudugtong sa kung nasaan ka ngayon at kung saan mo gustong makarating. Tingnan natin ang umaga ng ating estudyante. Sa pagtunog pa lang ng alarm, bumabangon na siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang kailangan niya. Ito ang unang hakbang ng disiplina, ang paglaban sa katamaran. Pagkatapos, sa halip na hawakan agad ang cellphone, haharap siya sa isang tahimik na sulok para manalangin. Dito niya kinukuha ang kanyang lakas para sa buong araw. Ang panalangin ang nagbibigay linaw sa kanyang mga layunin. Sa bawat salitang binibitawan niya, naaalala niya kung bakit siya nagsisikap. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at para sa mas malaking misyon na bigay sa kanya ng Diyos. Ang disiplina na may kasamang pananampalataya ay nagiging mas makabuluhan. Pagdating sa pag-aaral, hindi siya basta-basta nagbabasa. Mayroon siyang plano. Mayroon siyang schedule. Alam niya kung ano ang uunahin. Ito ang disiplina sa gawa. Ang pagiging organisado ay hindi lang nakakatulong para matapos ang mga gawain. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng katapatan sa iyong mga pangarap. Sineseryoso mo ang bawat hakbang, pero hindi laging madali. May mga araw na tila ba walang pumapasok sa isip. May mga pagsusulit na mahirap. Dito papasok ang katapatan, katapatan sa iyong sarili at sa proseso. Kahit nahihirapan, hindi siya nandadaya. Kahit natutuksong sumuko, pinipili niyang magpatuloy dahil alam niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa shortcut. Ito ay bunga ng bawat butil ng pawis at bawat sandali ng pagsisikap na may integridad. Ang katapatan ay ang pundasyon ng tiwala. Paano ka pagkakatiwalaan ng iba kung ang sarili mo ay dinadaya mo? Ang pagiging tapat sa maliliit na bagay, sa pag-aaral, sa trabaho, sa simpleng pangako, ay humuhubog sa iyong karakter para sa mas malalaking responsibilidad sa hinaharap. Sa bawat pahina ng libro na binubuklat niya, sa bawat problemang sinusubukan niyang sagutin, may isang katotohanan siyang pinanghahawakan. Ito ang pangako na nagsasabing, lahat ng bagay ay magagawa ko sa tulong ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Ito ang kanyang sandata sa mga panahong gusto na niyang sumuko. Ang lakas na ito ay hindi basta-bastang pisikal na lakas. Ito ay espiritual na lakas na nagmumula sa pananampalataya. Ito ang nagtutulak sa kanya na bumangon kahit nadapa, na subukan ulit kahit nagkamali, at na maniwala sa posible kahit sinasabi ng mundo na imposible. Kaya kung ikaw ay napapagod na, kung pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, tandaan mo ang kwento ng estudyanteng ito. Ang tagumpay ay hindi sprint, ito ay isang marathon. At sa bawat kilometro ng takbuhin, kailangan mo ng disiplina para magpatuloy, katapatan para manatili sa tamang landas, at pananampalataya para maging lakas mo. Simulan mo ang iyong araw sa tamang puso,
Isang pusong handang maging disiplinado, isang pusong tapat, at isang pusong nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Ang bawat pagsubok na hinaharap mo ngayon ay paghahanda para sa tagumpay na nakalaan para sa iyo. Huwag kang matakot, huwag kang sumuko. Tandaan, ang paglalakbay na ito ay isang lakbayin ng pananampalataya, kung saan ang ating lakas ay hindi nagmumula sa sarili, kundi lakas na mula sa pananampalataya. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga video na magbibigay inspirasyon sa iyong paglalakbay. Hanggang sa muli,